Sa mga nakakaalam, sa mga nakakanood sa last reaction video ko sa kanta ni Mangi, nakakolab si Flo G. May mga nasabi ako doon na mga pangit na mga sinasabi ko. Humingi ako ng pasensya doon dahil parang nangusga ako doon na wala akong alam. So may natutunan ako doon. Parang next time hindi na ako magsasalita ng wala akong alam. And sa pag-scroll ko, nakita ko to, napakinggan ko like, oh, solid ah. Iba si Mangi dito. Iba, kakaiba siya. And bago ko lang din nalaman kung anong connection ni Flo G tsaka ni Mangi. So kalaunan, naintindihan ko yung kanta na yun. So yeah, kaya madaming nagalit sa akin doon. Pasensya. Next time di na ako maghusga ng wala akong alam, or hindi ako magsasalita na hindi ko alam. Yeah, let's go. Pakinggan natin to. Hindi ko pa to napanood ng buo. I mean, napakinggan ko na pala, kaya napaisip ako, oh, mag-react ako dito dahil alam mo na, babawi tayo. And yeah, let's go. Iba nga rin Mangi ang napakinggan ko dito. Hindi siya Mangi na yung nakilala natin. Kakaiba siya dito. At may isa pa siyang kanta din, yung kasama ni si J. Roa. Pero dito ako mas na talaga eh. Parang nahatak ako na mag-react eh. Tapos naisip ko din na ito na lang yung way na maghingi ng pasensya sa mga pinagsasabi ko. Magsakripisyo para sa pamilya mo eh. Yeah. Ito ay sakripisyo! Pinapakain ko ang pamilya! Ito ay sakripisyo! Kaya kailangan ko pumera! Ito ay sakripisyo! Pinapakain ko ang pamilya! Ito ay sakripisyo! Kaya kailangan ko pumera! Walang araw magbubuhay lahat! Mas piniling dahan-dahan ko mga! Ito si Mangi, para siyang si Bugoy na koy-koy ang galaw. Pero yung kaibahan lang ni Mangi is siya lang mag-isa. Wala siyang goons. Or siguro may kasama si Mangi pero hindi lang pinapakita sa camera. Pero sa bangko, mas tumataba. Wala ang bag, di ka pwede sumaba. Alipin ng Diyos, ako ay nandirigma. Five-star, kailangan tumitig ka sa aking mata. Ang pera ginagawa, tapos sa aking kinukuha. Mga dating natawa, ngayon lahat naluluha. Kunahin lagi Diyos, magpakumbaba ka na. Kaminado ako doon. Legit yun. Kuha, mga dating natawa, ngayon lahat naluluha. Kunahin lagi Diyos, magpakumbaba ka na. Kung sa tagumpay, ikaw ay nagtataka. Lumayo sa lahat, gusto mo umangat. Sa pagkakataon, nasabing mo agad. Akalain mo yun, yung dating nakakulong. Nakabrand yun na hybrid pa na apat ang gulong. Akalain mo yun, yung dating nakakulong. Nakabrand yun na hybrid pa na apat ang gulong. Ito ay sakripisyo. Pinapakain ko ang pamilya. Ito ay sakripisyo. Kaya kailangan ko pumera. Ito ay sakripisyo. Pinapakain ko ang pamilya. Ito ay sakripisyo. Kaya kailangan ko pumera. Iniisip at sasabihin ng iba kong pansinin. Yan mo sa umpisa na ikaw ay maliitin. Kahit at mga inggit, enerhiya kikinig. Para pag sumabog kayo, magtitiyak-tihin. Sa Diyos ka lang umasa, huwag sa iyong galing. Aanin mo kung ano ang iyong tanim. Lagi tandaan, pera kasi ay abang. Sa laban ng buhay ay palag lang ng palag. Anong dahilan kung bakit ka nag-umpisa? Si Mangi nakagawa talaga siya ng sarili niyang lines, sarili niyang taglines. Mangi, Eabab. Sa kanya galing yan eh, Eabab. Ano pa? May iba pa eh. May dami-dami pa yun eh.
Pero yung pinaka-famous talaga yung Iabab. Sa kanya yan nanggaling sa pagkakaalam ko Ano dahilan kung bakit ka nag-umpisa? Kailangan mo na matutulad ka na mag-isa. Pero dito sa nakikita ko guys, sobrang inspiring dito si Mangi. Nakulong siya, pero tignan nyo parang wala lang problema na dumating sa buhay niya. Mas lalo siyang lumakas Madaming mga rapper na galing sa kulungan, tas paglabas mas lalong lumakas. At meron ding iba na mas lalong nalugmok. Pero depende na rin yun. Kaya naangasan ako dito kamong Haring Mangi dahil pagkalabas yung galing sa kulungan, grabe. Grabe yung apoy na ginagawa niya. Grabe yung mga movement niya. Grabe yung tracks na nilalabas niya. And kita mo naman yung improvement sa buhay niya. Sino ba hindi may inspire dyan, di ba? Iba yung galaw ni Mangi. Iba yung utak. Iba siya mag-isip. Hindi pang karaniwan. Kaya siguro konti lang yung makaintindi sa kanya. Mas madami yung mag-hate compare sa magsusupport. Dahil yun nga. Kakaiba. Pagkakaiba kasi, konti lang makaintindi. Aminado ako dun. Isa ako dun sa parang sabihin natin na medyo late nakaintindi. Huli ko na naintindihan yung galaw ni Mangi. May pagkabugoy na koy si Mangi yung galaw niya And sana mag-collab tong dalawa na to, si Mangi at Bugoy. Alam ko iba yung apoy na magagawa nila sa underground. Umpisa, kailangan mo na matutulad ka na mag-isa. Sagot ako ng Diyos, hindi ako magigiba. Tulad ko na laga, magpapala ko sa'yo timba. Akalain mo yun, yung dating nakakulong. Nakabahan yung nahay, yung pala-apat ang gulong. Akalain mo yun, yung dating nakakulong. Nakabahan yung nahay, yung pala-apat ang gulong. Ito ay sakripisyo. Hinawa kahit Ang ganda ng adlib nila. ay yung pala-apat ang gulong. Ito ay sakripisyo. Pero ito curious ako dito sino kaya producer nito? Sino kaya producer nito? Kasi ito kung ito talaga lahat idea to ni Mangi, yung mga adlib, mga ano pa dyan, kung idea ba talaga yun ni Mangi, man, sobrang solid niya talaga. Kung ito lahat ng music niya is idea niya. Kumbaga, ang ibig ko sabihin, kung ang producer nito, nagre-record at nag-mix lang, okay, ibang klase si Mangi mag-isip ng flow, ng tunog. So, grabe. Sa lahat ng ganda ni Mangi, dito ako mas natinag talaga. Beat pa lang, tapos yung flow niya talaga. Iba talaga si Mangi dito, sobrang smooth niya dito. Sobrang smooth. Smooth na smooth talaga. Tapos yung mga bara niya dito is related sa dati niyang issue at sa status niya ngayon. Kaya mas madiin yung mga bara niya dahil makikita natin sa galaw niya. Dating nakakulong, nakabahan yung nahay, yung pala-apat ang gulong. Akalain mo yun, yung dating nakakulong. Nakabahan yung nahay, yung pala-apat ang gulong. Ito ay sakripisyo. Pinapakain ko ang aking pamilya. Ito ay sakripisyo. Kaya kailangan ko pumera. Ito ay sakripisyo. Pinapakain ko ang aking pamilya. Ito ay sakripisyo. Kaya kailangan ko pumera. Sino kaya yun, yung laging kasama ni Mangi? Kuya niya, kakapatid niya ba yan? Yung na-build ni Mangi na karakter, hindi siya madali. Kung tignan natin sa kanya, parang madali lang, pero sobrang hirap niyan. Grabe si Mangi. Yun yung pinaka kinabibiliban ko. Paano niya na-build yung ganyang karakter, tas consistent pa. Kahit makita mo siya sa daan, ganyan talaga si Mangi. Siguro, nagtataka ko Ganyan ba talaga si Mangi sa normal na buhay? O
o karakter niya lang sa camera. Kasi may nakita ko ng mga old song ni Mangi, hindi naman siya ganito eh. Pero kung ito kung karakter niya lang to kakaiba siya, man. Kakaiba siya, man. Sobrang hirap gumawa ng karakter na ganyan. Tas consistent pa. Kahit off-cam. Kasi may nakita ko ng mga, alam niyo na, mga raw shots eh. O raw shots ng mga ibang tao eh. Lalo na yung nagbebenta siya. Ganyan talaga si Mangi, man. Ganyan manalita. Ganyan siya magsalita. Ganun yung datingan, yung damitan, yung galaw. Kakaiba yung breed niya, man. Hindi to pampaplastic. Na-appreciate ko lang kalaunan. Kasi dati talaga isa ko sa parang sabihin natin, okay, para mas direct. Isa ko sa parang hater. Parang gano'n. Pero di ako nangihila pababa. Pero isa lang sa hindi nagustuhan. Parang gano'n. Tapos, yun. Lahat ng artist naman sinubaybayan ko eh. Hindi naman lahat talaga. Pero, may mga artist na mga nasubaybayan ko. Hindi siya pasadya. Kumbaga, kada scroll ko lang, makikita ko lang, kumbaga accidentally lang na mamanmanan ko yung mga ginagawa nila. Tulad nito, na-scroll ko lang to eh. Yun, nakita. Siguro, sinuggest to kasi lagi ako nakasubaybay nila Flo G and related kasi to sila ni Flo G eh. Kaya siguro, ganun. Or siguro relevant lang talaga si Mangi ngayon. Kaya lagi natin siya nakikita sa social media. Eh.